What up mga solid subscribers, no? So ngayon guys, ang papanoorin natin itong mga videos po ni Miss O, no? Very big shoutout po kay Miss O, no? Kanya po itong video na papanoorin natin, no? So napakarami nito guys, update sa ating mahaliman, no? So matagal tayong hindi kasi nakapag video, no, about sa ating mahaliman, no? Dahil tayo po ay nag-celebrate po ng 8th anniversary po ng aming girlfriend, no? Diba? Napaka-tagal na namin, 8th anniversary, no? So ayun, ang isa pang malupit dito guys, no? 8th anniversary, no? So, ang number namin is kahapon. Ano ba kahapon? Kapag nyo itong video to, today is March 20, no? And kahapon is 19, no? 19 yung number namin. Stands for, yeah, 19. So, SB19, no? Let's go. Nagkataon siya, no? At the same time, yan, kung makikita nyo, i-zoom nyo, meron ako 19 dito. May 19 ako dito, no? So, yan, may nakatadhana na SB19 tapos 19 ang number namin, no? Look at that. Let's go. So, ilang guys, panoorin na po natin itong mga video na ito, no? So, ano ba to? Okay, so without further ado, let's all watch this. Okay, let's go. Panoorin na po natin guys. Let's go, let's go, let's go. Big moment is on Hong Kong's media news as first Filipino on number 1 of World Digital Song Sales Chart. Wow, Hong Kong's media news. Look at that. Hong Kong's Mixmag Asia has picked up Forbes' article for SB19 and Damn, debuting at number 1 on Billboard's World Digital Song Sales Chart. In its article titled, Nicki Minaj loses top spot on Billboard chart to P-pop group SB19. Ganyan ang mga post, guys. Look at that. Talagang walang katakot-takot na sasabihin nila Nicki Minaj loses na, even though naman mas angat na artist si Nicki Minaj, no? Nung time na yun guys, no? Pero this time it's SB19 time po talaga, no? As in, ayan, grabe. Alam niyo naman si Nicki Minaj guys, no? Talagang mga nakakolab niyan, and then kung yung caliber niya talaga as an artist po talaga, ibang level po talaga, no? Pero nakakatuwa lang guys na nado-dominate ng ating mahalima yung mga ganitong klaseng artist na sobrang sikat po talaga, no? The group becomes the first Filipino act in history to debut at number 1 on Billboard's World Digital Song Sales Chart. Wow. Damn. It says Filipino pop or P-pop group SB19 has made history with their latest single Damn, which debuted at number 1 on Billboard's World Digital Song Sales Chart, a first for any act from the Philippines. This marks SB19's second entry on the World Digital Song Sales Chart following 2023's Gento, which peaked at number 8. Beyond the US, Damn has made an international impact, debuting at number 4 on both the official single sales and official singles downloads charts in the UK, while also breaking into the top 12 on the official MENA chart and number 21 on New Zealand's Aotearoa music chart, as reported by GMA Network. To read the full article, the link is pinned on the comment section. Be sure to visit 18. Grabe talaga guys, no? As in, alam mo yung caliber na ginagawa ng SB19 ngayon is talagang hindi mo may imagine na kayang gawin ng isang Pinoy artist po talaga. As in, mga talagang dugong Pinoy po talaga guys, no? Yung to the point na dun sila lumaki sa ibang bansa. Talagang dito talaga born and raised po talaga dito sa ating bansa, no? Nakakatuwa guys na alam mo yun, ito yung masarap yung pagmalaki, no? Hindi ko po inaano yung mga guys, hindi ko po parang tawag dito, inaano yung mga Pinoy na lumaki sa ibang bansa, no? Na half Filipino or what, no? Pero mas masarap lang sa feeling na yung ganto, no? Na talagang yung Tagalog nila guys, yung pag nagtatagalog sila is talagang dire-diretso, hindi yung to the point na yung mother tongue po talaga nila is yung lengguwahe na kinalakihan nila, no? Which is sa ibang bansa, like yung language na mag-English sila guys, no? Or kung ano man, Mexican or what, di ba? Mga ganun guys, no? Pero this time guys, nakakatuwa po talaga na born and raised sa ating bansa is namamayagpag po, and then nagdo-dominate po ng mga ganito klaseng artist, no? Tinatapos na naman ng SB19 ang usapan guys, no? Grabe. Okay. SB19 for North America, 2 sold outs for Simula at Wakas World Tour. SB19 has already posted the general public on sale of tickets for Simula at Wakas World Tour concert for North America.
March 19 for San Francisco, California, Los Angeles, California, Calgary, Alberta, Vancouver, British Columbia, and Honolulu, Hawaii. March 20 for Toronto, Ontario. For Temecula, California, details will be announced soon. Now 2 venues are already sold out. Los Angeles, California in just 5 minutes and San Francisco, California in just 8 hours. Guys, take note po. Take note po. Ibang bansa po ito, guys, Hindi po ito Pinas. Although na alam natin na hindi ganun kagrabe or kalaki yung seating capacity dun sa ibang bansa, guys. No? Pero, it's mind-blowing pa rin for me kasi ibang bansa po yan, guys, no? Diba? Ibang bansa po yan, guys, no? And alam nyo naman, may nakikita tayo ibang artist na talaga nanonood sa mga concerts ng SB19, no? Talaga sinusuporta nila SB19, no? Yung pinakatuwa, Ulitin ko sa inyo, guys. This is not in the Philippines, no? Itong mga nakikita natin is ito po yung mga international, mga world tour po nila na concert po talaga all over the world, no? So, nakakatuwa na sold out nila yan, as in napupuno po nila, no? Bihira po yung ganyan, no? Kahit po yung mga ibang artist po, no? Like, ayoko na lang magbanggit, no? Meron tayong mga artist na sobrang sikat po dito sa ating bansa, no? Pero pag nag-world tour sila sa ibang bansa, hindi sila minsan nakaka-sold out, or minsan pa nga hindi nila na-achieve yung goal na kailangan nila, no? Which is itong ating Mahalima is talagang na-achieve nila yung goal na kailangan nila, which is ito, sold out. And then, as in, wala talagang, bakante sa upuan. As in, sold out ka po talaga, no? So, ayun yung maganda pong nakikita natin dito, na talagang grabe po yung ginagawa ng SB19 this 2025 po talaga, no? So, nakita nga natin nung 2024, no? Although na nagre-release sila ng mga single, no? Pero hindi yung to the point na katulad ngayon, no, na talagang tuloy-tuloy po talaga, and ang grabe ng bagsak po nila, no? Ang grabe din po yung atake nila, no? Iba po itong nakikita ko. Iba yung nararamdaman ko this 2025, no? Parang parang merong mangyayari na something big na parang kaya nilang makakolab ng isang artist na sobrang tindi, like mga caliber nila Bruno Mars, no? I think, nararamdaman ko this 2025, no? So, wala namang masama, guys, kung mag-i-invest tayo ng ganun, di ba? Pero for me, parang may nararamdaman ako na ganung klaseng feeling, no? Kung di man ganun kataas, I think parang meron ako nararamdaman na sobrang magandang pangitain. Ewan ko lang, nakikita ko lang talaga sin. And here's the latest updates for the other venues as of March 28, 30 a.m. Philippine time. Toronto is not yet on sale. Calgary, only a few tickets left. Vancouver, more than 50% is already unsold. And Honolulu, the front seat areas are already sold out. Oh. So there you go. Stay tuned for more updates. Guys, talaga yung nakikita ko, no? Parang may nakikita ako na meron may ma-achieve ang ating Mahalima ngayon na hindi natin ine-expect pa. Ayun yung nakikita ko, Meron silang ma-achieve na hindi natin ine-expect na ma-achieve nila, no? So, hindi imposible, lalo ng ganito. Meron na silang, pangit man sabihin, pero parang meron na silang isang pinatumba na, pangit sabihin. Basta yun na lang, meron na silang isang denominate na artist. Actually, hindi lang isa, pero si Nicki Minaj kasi talaga headline usually, no? Meron na sila isang denominate na artist, no? Grabe. Ano pa, SB19? Ano pa? Wala na. Tapos na. Hindi ko alam kung paano pa... Hindi ko na alam kung sasabihin ko talaga, guys. Ibang level po ang ating Mahalima, no? So, ayun lang. Supportan na natin Mahalima, no? So, ang tayong magawa lang natin, no? Kung ganito man, no? Suporta tayo kahit sa mga merch nila, suporta po tayo sa mga concerts nila, suporta po tayo sa mga post nila, mag-like lang tayo, mag-share tayo, no? So, yun lang, yung mga engagements na yun, guys, no? So, napaka-solid na po, no? Yun lang, solid na yun, guys, in a, kahit simple like lang, pag pindot lang ng like, di ba? Iba na yun, iba ng klaseng tulong na rin po sa kanila yun, di ba? So, ayun lang. Let's go, ating Mahalima. So, yun lang, maraming salamat. So, this is Point of It signing out. Peace. That's it.